Tumakbo si Sanjayanye, ang gago. Paano ko babayaran ang 5 milyon na utang niya sa akin? A-attach mo itong babae sa akin. Ibalik sa pabrika. S-drug mo rin ang sirang barkong ito. Gumuho na ang bangka, gawing scrap. Huwag kayong magbulaan. Hindi iiwan ni Jayanye ako. Sabi niya, pupunta lang siya sa Timog Silangang Asya para makipag-usap sa isang malaking negosyo. Babalik siya agad para kunin ako. Makikipag-usap sa negosyo. Ha ha ha. Eto, umalis siya sa gabi sakay ng itim na bangka. Bago siya umalis, nagpadala pa siya ng mensahe sa akin na nagsasabing, ang barko ng paghukay na Helen, at ang iyong kasintahan. Lahat ng ito ay nakapangako na sa akin, Biaoje. Hindi pwedeng mangyari. Hindi ito possible. Bakit ka nakatungo pa dyan? Dalhin mo siya sa akin. Maliit. Huwag mo akong hawakan, umalis ka. Sino? Sino ang may ganang makialam sa mga bagay ko? Kakatapos lang ng kalahating oras, ibinigay sa akin ni Sanjayanye ang lahat. Siyempre kasama na siya. Isang mabahong mangingisda. May ganang magmalaki sa harap ko. Lahat kayo pumasok na. Ah! Woo! Si Sanjayanye ang may utang sa'yo. Humingi ka sa kanya. Ngayon, ang barkong ito ay may apelyidong Lu. Kung magpatuloy kang umahon pa, ang susunod na hakbang na masisira ay ang lalamunan mo. Maghintay ka lang sa akin. Hindi pa tapos ito. Tumigil ka na sa pag-iyak. Ayaw kong mamatay. Sumama ka sa akin sa bangka. Saan tayo pupunta? Sa dagat. Luzheng, saan tayo pupunta ngayon? Talaga bang ibinenta ako ni Jayanye? Hindi lang niya ikaw ibinenta, ginawa ka pa niyang panangga. Para maantala si Biaoje, para makakuha siya ng oras para makatakbo. Kung dumating ako ng 5 minuto na huli, ngayon, nasa basement ng pabrika ni Biaoje ka na. Sumpa! Ito ay ang napakalakas na bagyong si Black Shark. Hindi ba't sinabi ng ahensya ng panahon, na bukas pa ito magiging formal sa karagatan? Bakit bigla itong lumihis? Babala, sobra ang karga ng pangunahing drive shaft. Babala, nakahalo ang dayuhan sa propeller. Luzheng, anong nangyari? Bakit huminto ang bangka? Tumahimik ka at huminga ng malalim. Kung hindi ka patay, hawakan mo ng mabuti. Sumpa, ito ay mga inabandunang lambat pangisda. Luzheng, mamamatay ba tayo? Sabi ko na basta't andito ako. Hindi magtatangkang kumuha ng tao ang yama. Ah! Ano ang gusto mo? May bagyo sa labas. Malapit ng 0 ang temperatura ng dagat. Mamamatay ka sa lamig kung bababa ka. Hindi ako bababa, paputulin ko ang lambat. Kailangan nating mamatay dito ngayon. Pagkatapos kong bumaba, umupo ka sa manibela hanggang sa makita mo ang pulang ilaw ng overload sa dashboard na kumpleto. Pindutin mo agad iyon, berdeng pindutan ng pagsimula, tapos itulak mo ang nasa kaliwa. Hanggang sa dulo, naiintindihan mo ba? Hindi ko marunong magmaneho ng bangka. Hindi mo kailangan marunong. Pindutin ang berdeng ilaw at itulak ang pang-itulak. Kung hindi mo magagawa, sabay tayong pakainin ang pating.
Zhengji, ibinigay ko na sa iyo ang huling bahagi ng taglagas. Pumunta ka sa impyerno. Ah, Luzeng. Luzeng, magising ka. Huwag mo akong takutin. Ang lamig. Ang lamig. Anong gagawin ko? Luzeng, Lu, para mailigtas ako, handa mong isuko ang buhay mo. Anong panghihinaan ko pa ng loob? Luzeng, kailangan mong tiisin. Pinangako mo sa akin na mamumuhay ka ng maayos para sa akin. Ah, nagising ka na. Ikaw, huwag kang magsalita. Luzeng, handa kang ipagsapalaran ang buhay mo para sa akin. Mula ngayon, ako si Lin Wanqiu ay magiging iyo na. Ikaw ang aking boss, at isa rin akong miyembro ng crew mo. Ngayon, kailangan muna nating mabuhay. Iniligtas mo ang buhay ko. Nasa isip ko ito. Ngunit pagdating sa ligtas na daungan, nasa iyo ang desisyon. Ayaw kong, dahil sa emosyon o utang na loob, gumawa ng desisyong pagsisisihan. Wala akong pupuntahan. Sa hinaharap, ako ang bahala sa mga account mo. Gagawan kita ng pagkain. Ikaw ba ang namamahala sa bangka? Ito ay mga dagat na daga. Ano ang mga dagat na daga? Sila ang mga armadong scavenger sa dagat. Sa madaling salita, mga pirata sila. Nakikita nila tayong nakahinto sa bangka. Akala ko'y bangkang patay. Nais na pumatay at magnakaw. Ano ang gagawin natin? Tumakbo na tayo. Tumakbo. Ang bilis ng bangkang ito, hindi pa nga natin maaabot ang usok nila. Dahil gusto nilang mang-raid. Turuan natin sila ng leksyon. Ano ang tawag sa Black Eats Black? Sa dagat na ito. Kung hindi ka matapang, hindi ka tatayo ng matatag. Pakikinggan ng mga nasa barko. Kayo ay napalibutan na. Agad na ibaba ang armas. Ipikit ang mga kamay sa ulo at gumulong sa deck. Yung lalaki, itapon sa dagat para pakainin ang mga isda. Umalis ang babae. Marami sila, sina Luzeng. May mga baril pa sila, baril. Sa dagat na ito na malakas ang hangin at alon, yung mga luma at sirang baril, hindi mo nga mahanap ang tirador. Isara ang pinto ng silid. Kahit anong tunog ang mangyari sa labas, hindi kita tatawagin. Huwag kang lalabas. Mag-ingat ka. Boss, parang patay na bangka itong luma. Walang kahit anong anino. Kahit patay na bangka, dapat may lumabas na kaunting langis. Tingnan mo sa cockpit. Kakatapos lang, talagang nakita ko ang isang magandang babae. Talaga. Swerte niyo naman. Sino? Ugh. Hihi. May ambush, mag-atake. Kung gusto, dumating ka. Kung gusto, umalis ka.
Ayokong mamatay sa dagat. Kaya ibalik mo ang bangka. Ikonekta ang tubo ng langis. Mahal na kuya, lolo. Hindi namin nakilala ang dakilang tao. Pakiusap, patawarin niyo kami. Pwede kayong patawarin, pero hindi ko kayang magulat. Kapag nagulat ako, hindi na makagalaw ang bangka. Sabi niyo, ano ang mangyayari sa aking danyos? Alam namin ang mga alituntunin. Agad na kunin ang gasolina mula sa bangka. Ibigay niyo rin ang pera bilang paggalang sa lolo. Lumabas ka, wala nang problema. Ilabas mo ang libro ng mga account. Bilangin natin ang ating mga napanalunan. Mataas na uri ng diesel. 4 na bariles ng diesel cash. Katumbas ng 12,000. Meron ding compressed biscuits at purified water. At ilang piraso ng unupend na sigarilyo. Sa biyahe na ito, hindi lang tayo nalugi, kundi kumita pa. Wow, ang daming kagamitan. Umunlad na tayo, umunlad na tayo. Sige, itala mo ito. Mula ngayon, ikaw na, ang financial director ng Haihunhao. Umalis ka na, bumalik ka at sabihin sa mga daga ng dagat dito, na kapag nakita nila ang Haihunhao, mas mabuting umiwas sila. Oy! Saan galing itong mga sirang bakal? Sa panahon ngayon, pati mga nangangalakal ng basura ay may bangka na at nangingisda. Boss, ayusin ang pagtagas sa ilalim ng bangka. Kasama na ang pagkalibrate ng turning shaft. Magkano? Ayusin ang bangka, Tingin ko, itong sirang bangka ninyo, hindi naman nagkakahalaga ng marami. Ganito na lang, 100,000 ang bayad sa pag-aayos. Kulang ng isang bahagi, hindi gagawin. Bakit hindi mo nakawin ang 100,000? Dito ay bahagyang tumutulo lang. Palitan lang ang selyo at magdagdag ng kaunting hinang. Kailangan lang ng 5,000. 5,000. Magtanong-tanong kayo, sa Blackwater Port, maliban sa akin, si Fatty. Sino ang may lakas na tanggapin ang inyong trabaho? Walang makakagawa nito nang walang aking pahintulot. Kahit isang patak ng langis, hindi makakadagdag sa inyong sirang barko. Ito ay pananakot. Mabilis na abiso, mabilis na abiso. Tita ng Ocean Group. Ang higanting cargo ship ay tumama sa bahura habang papasok sa daungan. Ang tubig dagat ay umaagos pabalik. Kailangan na ngayon ng pinakamahusay na deep sea welding para sa underwater sealing. Nagsalita na si Ginoong Ho. Sino ang makakapagpatakip sa butas na ito? Magbibigay ng cash reward na 2 milyon sa lugar. Bilisan mo, kunin ang pinakamagandang diving suit sa pabrika. Ginoong Lee, Ginoong Zhang. Kayo, mga senior welder, mabilis, sumama kayo sa akin. 2 milyon yan. Kung makuha mo, kita ka na. Hindi kayang gawin ito ni Boss Lei. Mabilis at maitim ang agos sa daungan. Patuloy pa rin ang pagpasok ng tubig sa katawan ng barko. Napakalakas ng pagsipsip. Kung bababa ka, tiyak na mamatay ka. Ang ganitong mataas na presyon ng blind welding ay tanging mga pambansang espesyal na diver lamang ang mailakas ng loob. Ang pagpunta natin dito ay tiyak na kapahamakan. Isang grupo ng mga walang silbi. Anong silbi ng pag-aalaga sa inyo? Huling taglagas, gusto mo bang kumita ng malaki, huling taglagas? Luzeng, nababaliw ka na. Sinasabi ng lahat na iyon ay tiyak na kamatayan. Para sa iba, tiyak na kamatayan iyon. Para sa akin, ito ay para kumita. Huwag kang mag-alala. Maglalaro ako ng welding sa kailaliman ng dagat. Ako ang kanilang ninuno. Hoy, yung nagmamaneho ng sirang bangka, anong ginagawa mo? Pupunta akong turuan kayo kung ano ang tunay na kasanayan. Lahat sila ay mga walang silbi. Kung mababasa ang 30 bilyong kargamento, papalubugin ko kayong lahat sa dagat. Tunay na hindi kami tumatanggi, Ginoo. Sa ilalim ng tubig, 5 metro, may butas na higit sa 1 metro, lumalampas sa 3 toneladang negatibong pressure. Kapag lumapit kayo sa amin, mahihigop kayo at mapipisa. Kahit gaano kahirap, ang gusto ko lang ay ang resulta. Hindi sapat ang 2 milyon, magbibigay ako ng 3 milyon. Sino ang makakapunta? Weld mo ang butas para sa akin.
Kukunin ko ang trabahong ito. Sino ka? Huwag kang maniwala sa kanya, Ginoong Ho. Isa lang siyang gago na nagbubuhos ng bangka sa paghukay. Kahit na hindi niya kayang magbayad ng 100,000 na pambili ng reparasyon. Para siyang baliw sa pera. Isang taong nagbubuhos ng bangka na naglalakas loob na tumanggap ng ganitong trabaho sa porselana. Malamang, hindi pa niya nagigis ay hawakan ang underwater high-pressure welding gun. Sa ilalim ng 5 metro na tubig, daloy ng 2.5 knots. Visibility ay wala pang 30 sentimetro. Kung ordinaryong tao ang bababa, talagang magiging tao na pangharang. Para makapagpatigil, kailangan lang ang bulag na welding. Bulag na welding, isara ang mga mata. Sa ilalim ng 3 toneladang pagsipsip, isang kamay na nakapirming bakal. Ang isa pang kamay ay nagwelding gamit ang pakiramdam ng tubig. Sa Blackwater Port, ako lang si Luzeng. Walang makakagawa nito. Ihanda ang 3 milyong para sa transfer. Mabuti na lang at napanatili ko ang aking bangka. 3 milyong walang bawas. Anumang kagamitan na kailangan, piliin mo lang. Mabigat na diving suit, high-pressure underwater welding gun. 2 piraso ng espesyal na haluang bakal. Bigyan mo ako ng 0 minuto. Luzeng, kailangan mong makabalik ng ligtas. Maari tayong hindi kumita, pero hindi ko kayang mawala ka. Huwag kang mag-alala, ang manager ay naghihintay na para sa bayad. General Ho, mukhang na-absorb na si Luzeng na bata. Malaki ang posibilidad na naipasok na siya sa butas. Karapat-dapat lang na mamatay ang ganitong mga mayayabang. General Ho. Tumigil na ang pagpasok ng tubig. Ganap nang nasil ang butas. Ang presyon sa loob ng silid ay nagbabalik na. Nailigtas natin ito. Ah! Nakatakot ka. Alam mo ba kung gaano ako katakot? Bakit ka umiiyak, boss? Yayaman tayo. Talagang milagro si kapatid Lu. Kung wala ka ngayon, ang lahat ng pinaghirapan ko sa buhay ko ay mawawala ng halaga. Lahat ay nasira sa dagat na ito. Gamitin ang pera para sa mga bagay. Hinggil sa panggagaling ni Ginoo Ho. Lai Pangzi, anong sinabi mong tungkol kay Kuya Lu kanina? Ginoo Ho, hindi ko nakikita ang galing ni Taishan. Nagsisinungaling ako, puro dumi ang sinasabi ko. Umalis ka na sa Blackwater Port. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang barko ni kapatid Lu? Isang hibla ng balahibo ay katumbas ng pakikipag-away sa akin, si Hu Zhendong. Gent Gold 8.0. Malaking halaga. 5,000,200,6 nagbukas ng 50 na taon, si Peng ang nagbayad. Kapatid Lu, ang hangin na ito ay pumunta sa aking opisina para uminom ng mainit na tsaa. Pag-usapan natin ng maayos. Kapatid na Lu, tulad mo na may tapang at kasanayan, at may ganitong magandang katuwang na matatag, talagang bihira ito. Sobra naman ang papuri, Ginoong Ho. Ako'y isang mangingisda lamang na kumikita ng pagkain. Nandito ako, may isang napakadelikadong trabahong pribado. Dati walang sinuman sa ilalim ko ang pumapayag. Pero ngayon, nang makita ko ang galing mo, sa tingin ko, ikaw lang ang pwedeng tumanggap ng ganitong trabaho. Pribadong trabaho. Si Ginoo Ho, may mata at kamay sa lahat. Ano pa ang hindi mo kayang ayusin? Hindi ito sa aking teritoryo. Sa karagatang bukas, mamatay na bahura. May isang batch ng lihim na kargamento. Nalusaw ito sa lugar na iyon 1 linggo na ang nakalipas. Gusto kong gamitin mo ang iyong salvage boat. Ibalik mo sa akin ang mga bagay. Basta't makuha mo ang mga bagay pabalik. Bayad sa pagpapadala, 5 milyon. Kasama pa si Ho Zhendong ko. May utang akong malaking utang sa'yo. Matapang ka bang tanggapin? 5 milyon, Ginoo Ho. Saan ang lugar ng maliwanag na bangin na ito? Alam nating lahat sa puso natin. 5 milyong bilhin ang buhay ni Luzeng. Hindi ba't medyo mura iyon? Basta't maibalik mo ang kargamento. Nang buo sa Heshi Port, bibigyan kita ng 1 milyong. Dagdag pa sa akin. At,
Lahat ng AFP pa sa mga daungan ng Ocean Group. Pawalang bisa ang lahat ng bayarin sa pagdaong at supply. Nakuha na. Ngunit gusto kong malaman, ano ba talaga ang nahuli ko? Kahit na mahilig ako sa pera, ayaw kong makialam sa droga, ayaw kong makialam sa armas. Mag-relax ka. Huwag mag-alala, ito ay isang batch na mataas na purong. Mga bihirang metal na palladium, na lumubog doon sa mga bahura 1 linggo na ang nakalipas. Ang batch na ito ay napakalaki ang halaga sa black market. Maraming tao ang nakatingin dito. Kailangan mong kumilos ng mabilis. Bigyan mo ako ng 3 araw. Kailangan kong makuha ang barkong haihon. Isasagawa ang kumpletong pagbabago. 3 araw mula ngayon aalis tayo. Huling bahagi ng Taglagas, ang biyahe na ito ay labis na mapanganib. Kung nagdadalawang isip ka, may oras ka pang umatras. Iiwanan ko sa iyo ang 3 milyon. Sapat na iyon para makapagpakatatag ka sa lupa at mamuhay ng tahimik sa buong buhay mo. Hindi ako aalis, hindi mo na ako maiiwan muli. Sige, matapos natin ang trabahong ito, babalik tayo sa lupa. Bibigyan kita ng isang negosyo, ang pinakamalaking kumpanya ng pangkaragatang negosyo, para maging matagumpay kang may-ari. Masyadong komplikado ang ilalim ng tubig, Luzeng. Puno ito ng mga labi ng mga lumubog na barko. Napakaseryoso ng pagkagambala ng magnetic field. Malapit nang mawala ng bisa ang radar natin. Huwag magpanik, magtiwala sa aking kutob. Nakita na, sa kaliwang bahagi, 45 degrees. May isang napakalaking pinagmulan ng metal na reaksyon. Pareho ng inilarawan ni Ginoong Hu. Tulad ng lumubog na barko, nakatigil. Ang galing, nagtagumpay tayo. Huwag masyadong maaga magdiwang. Sa dagat na ito, ang makuha ang kargamento ay unang hakbang lamang. Ang makalabas ng buhay ang tunay na kakayahan. Ha 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 ha. Si Hu Zhendong, ang matandang fox, talagang nagpadala sila ng tao para kunin ang kargamentong ito. Luzeng, tingnan mo ang radar. Mga tao sa barko, makinig. Ako ang Toxic Shark, pangalawang leader ng fleet. Iwanan ang kargamentong iyon ng bihirang metal. Babae, manatili. Lalaki, tumalon sa dagat. Si Lu Zeng ay isang laso na pating. Nabubuo tayo sa paligid. Kahit na si laso na pating, gusto nilang manghufutan. Hindi man lang nag-imbestiga. Sa bahaging ito ng dagat, sino ba talaga ang tunay na pating? Si Lu Zeng, sobrang lakas ng apoy nila. Hindi tayo makakalabas. Hindi makakalabas. Kung ganoon, isubsob na lang sila lahat. Huling bahagi ng Taglagas, pumunta ka sa ilalim at bantayan ang kargamento. Ano man ang mangyari sa itaas, huwag na huwag kang lalabas. Nabaliw. Itong batang ito ay baliw. Mag-evade na agad, pakaliwa ang buong balde. Magaling ang ginawa mo. Dito ang pribadong yacht ng Venus. Nasa Death Reef tayo. Nasa T4 na lugar na nakahandusay. Inatake ng mga pirata. Humihingi ng tulong. May isang matabang na kambing pa sa kabilang banda. Ito ang yacht ng anak ng pamilyang Ye. Huwag muna nating alalahanin ang sirang bangka na ito. Tuloy lang tayo ng mabilis. Abutin mo ang yacht na iyon. Sana may makapagligtas sa akin.
Magbibigay ako ng 50 milyon. Ang tao ay namamatay dahil sa yaman, ang ibon ay namamatay dahil sa pagkain. Huwag lumapit, sino mang maglakas loob na sumulong ng isang hakbang. Sino man ang gagawa niyan, papatayin ko. Hahaha, ang maliit na pusa ay medyo mainit. Mga kapatid, hulihin ang buhay. Ito ay isang punong nagbibigay ng yaman, hahaha. Ano ang sinasabi ng lahat? Sino ang gustong pumatay sa inyo? Ah, yung sirang barko kanina. Patayin mo siya. Numero. Sabi mo kanina, ililigtas mo ako. 100 milyon ang sinabi ko. Anong pangalan mo, Luzeng? Wag nang magpaligoy-ligoy, upload mo na. Walang paligoy-ligoy, nag-upload na ng labanan dito. Malapit na itong maging isang labanan ng mga demonyo. Tama iyon. Iyon ay isang retiradong barkong pandigma. Yung baliw na si Poison Shark, kaya niyang ipalabas ang ganitong mabigat na kagamitan. Nandito na ako, late autumn. Sino siya, Luzeng? Barya ng karne na nakuha sa daan. Halaga ng 1 bilyon. Mga paninda sa ilalim, walang problema, ba? Walang problema, nakapirmi na lahat. Ikaw ang kanyang babae. Ako ang tagapamahala ng pananalapi ng Haihunhao. Siya rin ang kasintahan ni Luzeng. Si Luzeng, di ba, nailigtas mo ako ng 100 milyon. Pagbalik sa lupa, wala ni 1 sentimo ang mababawasan. Sa tingin ko, ang galing mo. Ay sayang na sayang dito sa sirang salvage boat na ito. Basta't handa kang sumama sa akin. Maging personal na bodyguard ko. Huwag maging lalaki ko. Taunang kita na 10 milyon. Ang pinakamataas na antas ng fleet ng seguridad sa karagatan ay sa iyo. Kahit ako ay para sa iyo. Luzeng. Ayan you. Ye. Talagang kaakit-akit ang mga kondisyon mo. Sayang, ang buhay ko, si Luzeng. Ito ay buhay ng mga asong gubat. Ang mga asong gubat ay tanging kilala ang kanilang lungga at pinoprotektahan lamang ang kanilang mga babae. Ang pera mo, ako ang kumikita. Wala akong interes sa iyo. Itago mo yung estilo mo ng isang prinsesa sa yaman. Dito sa barkong ito, walang makakapag-utos maliban sa akin. Tagapamahala ng accounting. Yi Qingcheng, may utang sa amin na 1 bilyong piso sa tiket ng barko. Luzeng, siguradong magsisisi ka. Magkakaroon ka man ng pagsisisi o hindi, hintayin na lang natin ang resulta. 532, babala sa putok, makinig, bangkang nagliligtas sa harap. Agad na huminto at patayin ang makina. Ibigay ang kargamento at si Qingcheng. Kung hindi, sa susunod na putok, diretso kayong magiging alikabo. Ano ang gagawin kay Luzeng? Iyan ay 76 isaf na kanyo ng barko. Ang armor ng barkong ito ay hindi kayang tiisin ang isang tama. Hindi kayang tiisin. Kaya huwag hayaan na tamaan tayo. Late autumn, dalhin siya sa safety room sa ilalim ng barko. Ano man ang mangyari, huwag siyang palabasin. Luzeng, mag-ingat ka. Nabaliw ka ba? Gusto mo bang banggain ang barko ng digmaan gamit ang sirang bangka na ito? Naghahanap ka ng kamatayan. Itutok ang pangunahing kanyon. Wasakin mo ito. CJ. Hi Bin. Bumomba. Bumomba ang pangmalapit na artilerya. Gupitin mo ito sa akin. Ano iyon?
Ihulog mo na agad. Ang barko ko. Toxic shark. Ang dagat na ito, ako ang nagsasabi kung ano ang tama. Losing. Napatakot mo ako. Akala ko hindi na kita muling makikita. Bakit ka umiiyak, alalay? Hindi pa ba ayos na ako? Nasaktan ka. Losing, sino talaga ikaw? Isang tao, haina. Ayan, Gyu. Nailigtas ang buhay mo. Pagdating sa port ng Heshui, tandaan mong bayaran ang tiket sa barko. 100 milyon, ibibigay ko sa iyo ng buo. Hindi lang iyon. Utang ko rin sa iyo ang isang buhay. Sa hinaharap sa larangan ng pangangalakal sa dagat. Basta't ikaw, Luzeng, ang magsalita. Ako, si Ye, ay tutulong ng buong puso. Kapatid Lu, talagang napakaastig mo. Ginoong Hu, hindi ko kayo binigo. Nasa ilalim ang mga kalakal, buo at walang sira. Ayos lang. Bilis, ilipat ang kargamento. Diretso sa Gold Vault 1. Tito Ho, ang tagal na nating hindi nagkita. Ginoo Ye. Paano ka nandito sa barko ni Kuya Lu? Yate ko ito. Inatake ng mga pating sa karagatang bukas. Si Lu Zeng ang nagligtas sa akin. Kuya Lu, malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. 15 milyong balanse ay darating na. Sa hinaharap, ang Yuanyang Group, lahat ng mga daungan nito. Ang iyong barko ay palaging magiging pinakamataas na si. Ito ay tiket ng barko na nagkakahalaga ng 100 milyon. 68 ang password. Bukod dito, ang card na ito ay ang pinakamataas na otoridad ng Ye. Si Lu Zeng, ang lalaking gusto ko, hindi makakatakas. May panahon pa tayo. Ginoong Ho, ang Haijun ay malapit ng masira. Gusto kong bumili ng lupa sa Jingan para magtayo ng sarili kong pangkaragatang logistics na pantalan at mag-order ng 2 pinakamataas na klase ng deep sea salvage na barko. Hindi ko alam kung makakatulong ka. Ha. Bro, ngayon, hawak mo ang 115 milyon at ang koneksyon ko at ni Miss Ye. Huwag nang pag-usapan ang pagtatayo ng pier. Bumili ng kalahating Tianjin Port, madali lang yan. Sa akin na to. Luzeng, tingnan mo, nagawa natin ito. Ito ay simula pa lamang. Zengji, may nangyari. Anong nangyari? May isang grupo ng mga bisitang hindi inaasahan sa lobby. Sa ibaba. Si Son Jeanye, ang salot na iyon, hindi lang siya namatay. Dala pa niya ang isang grupo para maghasik ng gulo. Si Son Jeanye. Bumalik pa siya. May dala siyang plano sa pagkakataong ito. Kasama ang ilang malalaking boss mula sa Timog Silangang Asya. Sumisigaw siya sa unang palapag. Gusto nilang hindi tayo makapagbukas ngayon. At gusto pa nilang pilitin ang asawa na umalis. Dalhin si 1Q. Tara, tingnan natin. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng asong ito. Ano ang mayaalok niya ngayon? Nasaan si Luzeng? Pagsabihan siyang lumabas. Noong una, nagtatago lang ako para pabantayan niya ang barko ko at ang babae ko ng ilang araw. Pero ang ginawa niya, hindi lang niya sinakop ang babae ko. Kinuha pa niya ang barko ko bilang puhunan at nagsimula ng kumpanya. Talagang kapag walang matanda sa bundok, ang unggoy ang hari. Siya ang nagdeklara na siya ang hari. Siya ba si Sanjayanye na dati nang nabaon sa utang at tumakas? Yung kalbo sa tabi niya. Mukhang si Bupangzi ng Black Gold Shipping. Huling bahagi ng taglagas, nandito ka nga.
Nandito na ako, mayaman na ako ngayon. Sumama ka sa akin. Umalis ka. Son Jae-nye. Nang ipinatong mo ako sa utang, bakit hindi mo naisip na bigyan ako ng magandang buhay? Naiinis ako sa'yo. Ihagis mo siya. Noong huli, napilitan din akong gawin ito. Losing. Ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng laso ng pag-ibig? Ay Hugh, itapon mo na yan. Gagawin mo ba? Losing. Gagawin mo ba akong saktan? Ginoong Gu, tulungan mo ako. Patayin mo siya para sa akin. Bata, huwag masyadong matigas sa paggawa ng mga bagay. Ako ang Vice Presidente ng Black Gold Shipping, Wu Tianming. Si Son Jae-nye ngayon ay tao ko na. Paano mo gustong ayusin ang utang na ito? Itim na ginto sa pagpapadala. Hindi ko narinig yan. Ano bang klaseng hindi kilalang kumpanya yan? Sa isang salita ko lang, walang barko mong makakalabas sa daungan. Lumingkang ang ulo mo at magbayad ng 1 bilyon. Ibigay mo na ang babaeng iyon. Naririnig mo ba, Luzeng? Ibabalik mo na sa akin si Wan Q. Yuko at tawagin ang lolo, baka may magawa pa akong mabuti. May iwan ka pa sa isang buo. Hello, si Director Wang ba ito? Sa pagdiriwang ng pagbubukas ng Long Yuan Shipping, ang kumpanyang ito ay sangkot sa iligal na gawain, at sinaktan pa ang tao ko. Agad silang ipasara. Si Wu Tianming, tama ba? Anong klaseng tao ka? At nagmamaliit ka pa sa akin. Umalis ka na ng mabilis. Ginoong Gu, tumawag ka na sa iba. Block siya. Tumahimik ka. Hu Zhendong. At ang Yi Family Consortium, si Missy Qingcheng. Hahaha. Maligayang pagbubukas, kapatid na Lu. Kuya, humingi ako ng tawad sa pagdating ko ng huli. Wala ba akong na-miss na magandang palabas? Luzeng, congratulations sa pagbubukas. Ito ang hinaharap ng YES sa susunod na 5 taon. Asia Pacific Maritime Security. At ang eksklusibong kontrata para sa salvage business. Halaga nito ay 1 bilyon. Ginoong Yiyiye. Hindi ko alam na kaibigan mo si Ginoong Lu. Nabulag ako sa aking mga mata. Pakiusap, huwag kang magalit. Isipin mo na lang na wala ako. Ginoong Lulu Zengzeng. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Zengji. Dahil sa mga nakaraang pinagsamahan natin. Pakiusap, patawarin mo na ako. Ayoko na kay Wan Q. Sa iyo talaga siya. Naway magkasama kayong tumanda. Isipin mo na lang akong aso at pakawalan mo ako. Son Jae-nye, sa tingin mo ba? Kapag lumuhod ka at nagdasal, mawawala na ang mga kasalanan mong ginawa noon, at lahat ay magiging maayos. Sa karagatang bukas, kung hindi dahil sa tibay ng aking buhay, matagal nang sinira ng mga pirata si Wan Jin, at pareho na tayong naging dumi ng pating. Ikaw, basura ka, ang mabuhay ka ay isang pag-aaksaya ng hangin. Ginoong Hu. Itong batang ito dati, noong nasa kumpanya ng malalayong dagat siya, hindi malinis ang mga kamay, hindi lang siya nagnakaw ng pondo, kundi sangkot din sa smuggling, nakaayos na ang mga ebidensya. Huwag kang mag-alala, Lu, itong mga salot sa industriya ng pagpapadala ay talagang hindi ko gusto. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Tinitiyak ko na ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gugugulin niya sa loob ng kulungan na nagtatahi. Hindi, huwag. Hugh. Ibigay mo siya sa pulis. Ayaw kong makulong. Huwag mong dumiin ang sahig natin sa pagbubukas. Kapatid Lu. Talagang kahanga-hanga ang palabas kanina. Tara, kapatid, inumin mo ito. Naway magtagumpay ang Long Yuan Shipping. Laging may kita. Salamat, Ginoong Hu. Luzeng. Narito na ang kontratang 1 bilyon. Sinasabi ko, si Qingcheng ay laging totoo. Hindi ako nagmamadali, hihintayin kita palagi. Darating ang araw na matutuklasan mo. Natanging ako lang na ganitong babae, ang karapat-dapat sa iyo, sa tunay na dragon. Bakit hindi mo kayang bitawan? 100 bilyong halaga ng dote, kung iba ang lalaki. Siguro wala na siyang kaluluwa. Anong halaga ng 100 bilyon? Sa buhay ko, si Luzeng, basta't ikaw.